Anong title nun? Nagloko ka rin naman. Nagloko ka rin naman! At Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha. Affected daw si Ma'am Catherine dito, sabi ng mga tao. Dito sa may kanta ng isang contestant ka sa PGT na ang lyrics nga ay nagloko ka rin naman. Ang kwento kasi dito, si Ma'am Catherine, ang pinatanong nila nung title ng kanta na sobrang galing ng contestant na ito mga customers. Tapos, parang ginawa ni Ma'am Catherine, parang nabigla siya dun sa tawag dito, sa title ng kanta mga kasambreros na nagloko ka rin naman. So parang medyo affected na, napairap nga siya dito mga kasambreros. Kung makita niyo po sa inyong screen na semi napairap nga si Ma'am Catherine dito mga kasambreros, no? Kasi parang may patama na parang general naman siya yung meaning niya. Pero nung sa kanya na kasi na siya nagtanong mismo, parang pinagtripan kasi siya dito ni na Ma'am Eugene at saka ni Donnie Pangilinan. So, sobrang kulit ng inyong attorney mga kasambreros na nagloko ka rin naman, sabing ganun. So sobrang ganda ng ng performance ng contestant na ito na si SI from Iloilo. Yung kantang nagloko ka rin naman ay sung by Humphrey Lofranco, produced by Pacific mga customers. And ito yung isa sa mga nakuha ng Golden Buzzer. Si Sir Donnie po ang nag-push ng mapa ng button mga kasambreros ng Golden Buzzer. So kaya ayun, no, deserving, no, para sa akin ha, may chance itong magiging big winner or champion mga kasambreros sa PGT. Kasi mapapakinabangan talaga yung combination ng boses niya based sa aking observation lang ha. Itong si SI ay pinaghalong siya, KZ Tandingan at saka Moira De La Torre. Kasi si Moira nung pina-acoustic na siya, nag-request kasi si Ma'am Uge kung ano yung gusto niyang kantahin sa base sa dinadanas niya yung situation. So yung kinanta niya dito is I won't give up, no, kahit na anong mangyari. Parang ganun ang lyrics niya mga kasambreros. So sobrang ganda, para siyang si Moira at saka si KZ Tandingan na combination mga kasambreros. So may pag-asa itong maging para sa akin lang ha, may pag-asa siyang maging grand winner ng Pilipinas Got Talent Season 7 mga kasambreros. Magagaling naman yung iba, no, kagaya ng isang ito mga kasambreros na si Robbie Dahl na parang human doll na parang taong manika siya mga kasambreros, na sobrang kulit din niya, no, at saka sobrang galing din niyang sumayaw. Parang naging talaga, parang talaga siyang taong manika based dun sa kanyang performance mga kasambreros. At nakapasok nga siya. Tapos si SI naman ay talagang siya, no, standing ovation ang mga judges mga kasambreros after she sang, she performed. Kasi maliban sa boses ay marunong din siya ng electric guitar, no, sobrang lupit. Kumaga pa all-in-one ang talent, kagaya ni Ma'am Moira De La Torre ay marunong silang mag-play ng guitar mga kasambreros. So malaki ang tendency nito na talagang mananalo ito. Sobrang kulit dito ni Ma'am Catherine talaga dito, na parang pairap siya na parang may patama na medyo affected mga kasambreros. Pero parang din, parang dala lang siya ng peer pressure ng mga fans or ng mga audience mga kasambreros, kaya siya siguro napaganon kasi nga dahil sa mga sinasabi ng mga sa likod niya. So parang napaganon lang siya. Pero alam natin na she's kind and humble mga kasambreros, box office queen yan eh. So yun po mga kasambreros. And then ito, maraming ganap siya kahapon din. Pero ito muna kay Pops Alden. Meron siyang bagong baby Colnago. According sa post dito mga kasambreros na shinare niya mga kasambreros ay naka-eyeglasses siya. Tapos kulay black naman yung Colnago Ferrari niya, no? 'Di ba yung kanyang kulay, yung pinakauna niyang Colnago ay kulay puti mga kasambreros. Hindi ko alam kung dadalawahin niya or parang minumodel niya lang ito mga kasambreros or bibilhin niya, no? So yan po yung aabangan natin mga kasambreros sa mga susunod na mga vlogs pa natin. And then ito, kanina din after ng Ma'am Catherine, meron pa rin tayo mga kasambreros. So after ng ay nagpahinga sila mga kasambreros. After ng ng jog or ng run mga kasambreros ay parang nag-jogging na sila kanina. Pero wala pa kung nag-bike ba sila mga kasambreros. So nag-post kasi dito, no, si Ma'am Marlene Capones at saka Sir Alden na naka-blue sa likod mga kasambreros.
So parang kainan time, no? Rest mode na ito at saka kainan mode na ito, mga kasombreros and mga Catherine-atics. And then ito, si Ma'am Catherine kahapon ay nag-post, no, ng kanilang picture ni Sir Joshua Garcia at saka ni Sir Bong Gonzales. May event din sila kahapon sa TNT naman, mga kasombreros. Hindi ko alam kung kahapon ito kasi tama nga pala, Pure Gold pa lang 7 nung 16. So 16 pala yun. So kahapon, Sabado 17, so pwede siya, no. Nagkaroon sila ng, kasi kagabi rin yung yung live ng KFC, sina Juan Carlos, mga kasundon din, si Emilio Daiz, at saka yung iba pa, mga kasambreros, si Zach, no, nandun din po. So pero hindi ako nakatuto kasi medyo mahaba yung kanilang live, mga kasambreros. At saka parang wala rin doon si Ma'am Catherine, no, parang nag-invite lang siya pero hindi siya ang andon, mga kasambreros, sa KFC live na parang music jamming, mga kasambreros. So si Ma'am Catherine, ito nga, parang meron silang kahapon nila Sir Joshua Bong Gonzales at saka si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos ito, no, nag-post sila ng parang reunion ng Mara Clara nga kahapon. Kasi si Ma'am Mylene Dizon at saka, hindi ko alam kung anong event to, kasi hindi naman ito yung nasa Star Magic Ball So naka-white naman sila Ma'am Catherine dito, kasama si Ma'am Bel Mariano, si Ma'am Julia Montes, Sir Joshua Garcia at saka si Ma'am Mylene Dizon. Hindi ko alam kung may niluto silang project, no? Pero inantay ko talaga dito yung Elena 1944, no, na gaganapin or gagawin na nila, mga kasembreros. Pero baka nasa process na yung Elena 1944, mga kasembreros. Alright, so actually yan muna sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and blessed Sunday everyone. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Magbantay Kayo. 1 Corinthians 16 verse 13, Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Sa Tagalog po, magbantay kayo, tumayo kayong matatag sa pananampalataya, maging matapang kayo, magpalakas or magpakalakas kayo. Sa verse na ito, mga kasembreros, si Apostol Pablo po ay ini-encourage, no, or pinapalakas ang church sa Corinto. Sa atin ngayon ay applicable din po ito, mga kasembreros, na manatiling steadfast, no, hindi nagbabago, hindi natitinag, okay, immovable, unwavering, mga kasembreros, yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala, yung ating gawa. Kasi yung faith ay kalakip po niyan or karugtong po niyan, mga kasembreros. Parallel sila ng actions natin. So faith in action. So the phrase be on your guard ay yung verse na ito ay tumatawag sa atin at nagpapaalala sa atin na maging vigilant tayo, okay? Maging maalam tayo, maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, no, parang matanglawin, mga kasembreros, laban sa mga false teachings at saka temptations. Ang false teachings, mga kasembreros, yung mga huwad na mga turo at saka huwad na mga guro, mga kasembreros, at saka temptations. Ang temptations talagang kaliwat kanan, mga kasembreros, ang temptations, no? May sa social media, may sa kahit ano man, kasi madami ngayon social media, sa balita, no, minsan nakakaubos ng pasensya, that's temptation. May sa normal pa nating pamumuhay, no, sa school, sa trabaho, sa bahay, kapatid mo, asawa mo, sometimes nagiging source din sila at naging instrumento ng temptation na ayoko sana magalit pero nagagalit na naman ako. So ganun, mga kasembreros, no, lalo na po yung mga ngayon, yung mga trends sa social media. Nakita ko talaga kahit mga bata, kahit yung mga actions na mga dance moves at saka mga pinopost sa social media, kahit na may double meaning, mga kasembreros, kahit na medyo may malaswa na ng mga actions, no, ginagaya pa rin ng mga tao kasi nga sikat yung kanta, sikat yung dance moves, mga kasembreros, sinayaw ng kanilang sikat na artista, ginawa ng kanilang sikat na followers na kanilang influencers or vloggers na pina-follow. So ginagawa rin nila, mga kasembreros, which is an invitation, reminder din para sa atin na maging mapagmatsyag at magbantay tayo, mga kasembreros, lalong-lalo na po yung mga kabataan na pinapahawak mo ng cellphone, no, ako kasi meron akong pamangkin na 6 years old, 5 years old, mga kasembreros,
And nakakapanood siya ng mga Facebook Reels na alam mo yung content hindi akma dun sa kanilang age mga customers. So kahit na sabihin pa natin nasa teens na sila, pero hindi pa rin siya kasi nga mga medyo bastos, na medyo malaswa mga customers. Tapos tinuturuan sila na yung bata okay lang na mapasungway sa magulang, mag-fight back sa magulang, yung words parang mas matanda pa yung anak kaysa sa magulang. So mga inappropriate mga kasambreros. So ang verse na ito ay isang reminder po sa atin, and nag-emphasize ito ng kahalagahan ng holding on to the core principles of the Christian faith mga kasambreros, na hindi natitinag despite challenges na atin pong nakakaharap at nakakaharap araw-araw. So ano ba sasabi nito mga kasambreros, no? Isa-isa natin, be on your guard. Now, crafting a protective stance is key to our spiritual integrity. It suggests being mindful of influences that can sway us away from our faith. So, influences, it's either internal influence or external influence. So, internal kasi mga kasambreros, ating sarili minsan, nakapag-isip tayo na kung ano-ano, ng mga nega na hindi naman dapat mga kasambreros. Tapos, yung external naman, yung sa paligid natin, maaring friend natin, maaring mga BI, bad influence tayo ng mga kaibigan for example, or mga tao sa paligid natin. So stand firm in the faith, ibig sabihin po nito ay nag-highlight ng necessity, no, ng essentiality na hindi lang tayo dapat passive, no, dapat ay meron tayong active na perseverance, and we must hold fast sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya kay Jesus Christ, at magiging handa parati na kung merong magtatanong, merong magdi-discuss, ay meron tayong depensa na sasamahan natin ng grace, ng grasya at pag-ibig. So, yun ang ginagawa ko as much as possible talaga pag may magtatanong or pag may magdi-debunk, lalapatan at lalagyan ko pa rin siya ng ingredient ng love and humility mga kasambreros. Be courageous, na ibig sabihin po ito is courage is defined not as the absence of fear, but the will to move forward despite fear. So, ang courage, mga kasambreros, ay hindi siya absence, hindi siya yung wala kang katatakutan. So, hindi mo siya magtawag na courageous or courage, mga kasambreros, kasi wala namang dapat katakutan, wala naman dapat ipangamba. So, ang courage ay nandyan yung panganib, nandyan yung katatakutan, pero hindi ka natatakot at hindi ka natitinag. So, that's courage, mga kasambreros. And be strong, no, magpakalakas tayo. This requires us to be reinforced spiritually and emotionally. So, hindi lamang siya emotional, dapat yung spirit natin talaga malakas, because if our spirit, our soul is strong, well-fed, no, talagang pinapakain natin mga kasambreros ng salita ng Panginoon through prayer and devotion, ay magiging malakas din po ang ating emotion or emotional aspect. And then yung lessons natin ay yung kahalagahan talaga mga kasambreros ng lessons natin dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Yung kahalagahan talaga unang-una ng pagiging mapagbantay at maging mapagmatsyag, no, pagiging vigilant mga kasambreros. Pansin natin yung mga, yung mga gwardiya, yung mga peacemaking body natin, ng mga kapwa. Talagang sila ay always always vigilant sa mga magnanakaw, sa mga masamang loob mga kasambreros. And then ang pangalawa na dapat nating matutunan ay yung unity in faith ba, yung pagiging pagbubuklod at pagkakaisa natin sa pananampalataya. Kasi si Apostle Paul man ay in-encourage tayo na yung idea ba na hindi tayo nag-iisa sa journey natin sa pagiging anak ng Panginoon at pagiging Kristiyano mga kasambreros. It's important to lean on fellowship and community. Nagiging malakas ang isang walistingting kapag sila ay sama-sama, kapag marami, ganun din po tayong mga mananampalataya. Tapos active faith, dapat aktibo ang ating pananampalataya. Hindi lang siya paniniwala lang sa ating puso. Yes, tama yon, but that's not enough. Kailangan i-express natin ito sa ating actions araw-araw. So courage as a daily choice. Kailangan maging choice natin parati magiging courageous tayo. So as we reflect on the scripture, let us remember that the call to be vigilant, to stand firm, to be courageous, and to be strong is timeless.
yung pagiging mapagbantay natin ay wala pong pinipiling oras at panahon. Kailangan always and always yan mga kasos. Because hindi natin alam kung kailan darating ang temptations, hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna, hindi natin alam kung kailan darating si ganito, si ganyan at ang ganyan, no? So kailangan parating puno ang ating oil, yung lampara natin ng pananampalataya, yung gasolina natin ng pananampalataya mga kasos, para kung kailangan mang may takbuhin, kailangan may gawin, ay nandyan ang gasolina at ang oil or crudo mga kasos kailangan natin sa ating Christian life. So using of course yung salita ng Panginoon at yung ating devotion and prayer mga kasombreros. Alright, so lamang po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasombreros, and paalam po. I love you all.